since 2022, na-cardiac ako, inatake ako sa probinsya. Na-ICU ako dun sa isang ospital sa amin. Sabi ko, magpa-opinion muna ako, mag-second opinion ako dito sa heart center. Tapos, doon na nag-umpisa na na-diagnose ako na yung valve ko, isang valve, mahina. Yung aortic valve. Tapos, yun yung ni-repair sa akin. Pinalitan ng mechanical valve. Itong November 19 lang. Naging okay lahat ng process. Sana yung heart center marami. Meron sa probinsya. Kasi maraming kawawang mga may sakit. Para maraming matulungan ng tao. Kasi sayang yung buhay. Yung pasyente kanina, aortic valve disease yun. Ang problema niya, meron siya rheumatic heart disease, which is still very common in the Philippines. Ang problema niya ito, yung valvula, dito sa ilalim, doon. So, kailangan naming palitan yun. Pinalitan namin yun. So, itong mga klaseng pasyente ang pumupunta dito sa heart center. Ang number one cause of death all over the world is ischemic heart disease. Ito yung heart attack. Yan ang most common. So, therefore, dumadami talaga siguro dahil sa lifestyle din ng mga tao. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, nagbabago, patungo talaga sa ganitong klaseng sakit. Dahil sa pagdami ng mga Pilipinong nagkakaroon ng lifestyle diseases, patuloy ang pagbabago sa ating healthcare system para mas angkop ang aksyon ni Doc. Pero, Doc, anong bago? Ang bago ngayon ay yung training program na sinimula ng Philippine Heart Center noong 1975. Ito yung training center na nag-produce ng halos napakarami, majority ng cardiac and vascular surgeons sa buong Pilipinas. Ang objective kasi nito, kasama nito dun sa Republic Act 11959, which is dapat sa iba-ibang region sa Philippines, maikalat itong heart and blood vessel surgery, yung advances. Mahirap kasi na para sa mga kababayan natin, nampuntahan lang iisang lugar. Ang ginawa natin, itong Philippine Heart Center, nag-extend ng campus sa iba-ibang region para ang training ng mga future heart and vascular surgeons, una-una, monitored. Sisiguraduhin natin na yung mga mag-oopera doon, talagang qualified at magagaling. Pasalamat ako sa Heart Center dahil kami wala namang pera talaga na para magawa itong heart failure ko. Sa akin talaga malaking tulong sila. For clearance na ako, baka bukas discharge na po ako. But what's important here is we're learning that in highly specialized care, you need to develop an academy. An academy is something that teaches specialized field of knowledge, whether that field of knowledge is skills or whether that field of knowledge is theoretical. Formal na inilunsad ng Philippine Heart Center ang National Academy of Cardiac and Vascular Surgery noong November 18, na layuning matiyak ang pagsasanay ng karagdagang espesyalista sa mga rehiyon sa bansa na tututok sa pag-aaral ng puso at blood vessels o ugat sa buong katawan ng tao.